galing ka sa super basic cyclo, yung mga segmented na tulad nito, and you want to upgrade pero ayaw mo namang gumastos ng malaki, baka ito na yung upgrade na hinahanap mo. Cospo CS500. Ito yung pinakabagong produkto ng Cospo. A little background. Cospo is a company established noong 2014, so relatively, medyo matagal na rin sila sa fitness industry. So ang tatalakayin natin ay yung pinakabago nilang produkto, which is ang CS500. Budget cyclo but much better sa unang nireview natin dito sa channel na CS300. Malalaman nyo kung bakit mas better tong CS500 kesa dun sa CS300. Pero alamin muna natin ano bang meron pag nag-purchase ka ng cyclocomputer na ito. Of course, meron tong box. But not your typical box na parang box ng cellphone. Ito, malapad at manipis tulad ng mga box ng iba nilang produkto. Kita yung product sa harap, CS500 Smart Cycling Computer. Halos same ng box ng ibang cyclo nila. Buksan na natin. May cardboard box tray, nandyan lahat ng mga laman. Sa packaging pa lang, maganda na. Anyway, check muna natin yung mga accessories bago yung cyclo, balikan natin yan later. Spoiled tayo sa Cospo kasi may kasama ng libreng screen protector and cleaning kit para sa cyclo mo. Hindi ka na bibili, libre na. Meron ding libreng stickers, bahala ka kung saan mo ididikit yan. Next ay yung USB cable, Type-C na ito. Standard naman yan. Decent length cable, pero sure ako marami ka naman yan na nakakalat sa bahay nyo. So pwede mo na itong backup cable for charging. Meron ding kasamang lanyard. Ito dapat staple na sa mga cyclocomputers. Dapat may ganito na talaga kasi additional security yan in case na bumaklas yung cyclo mo sa mount. And speaking of mount, may kasama ng handlebar mount itong CS500. So yung plastic mount, yung rubber shim, at yung rubber bands pang mount ng mount. Yeah, pang mount ng mount. Pero pwede ka namang gumamit ng ibang mount kung gugustuhin mo. Tulad nung ginagamit ko sa bike ko. Link ko yan sa description. Syempre, yung user's manual na paboritong basahin ng mga Pinoy. Parang description lang yan sa binibenta nyo sa Facebook Marketplace. Gustong gusto nilang basahin yung mga ganun. Pero payo ko, skim nyo lang yung manual. May mapupulot ka dyan ng mga bagay to get you started sa produkto. Punta na tayo sa mismong cyclo. Baklasin natin sa kahon. Relatively, magaan. Initial feel hindi feeling laruan. Pero magaan siya. Solid yung construction pero it's made out of plastic. Good plastic naman yan. Tanggalin na natin yung protective plastic sa screen. Very nice, very nice. Kung ganyan lang kadali baklasin yung plastic mong kaibigan, no, ang saya siguro ng buhay. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Buksan na natin yung cyclo. Mabilis naman bumukas. Papakita niya yung Cospo logo and punta na siya sa mismong default screen. Hindi na ito segmented screen tulad nung CS300. And it utilizes a dot matrix screen na babalikan natin later. Unahin muna natin yung ibang details tungkol sa cyclo na ito tulad ng dimensions. So ang pinaka-dimension nitong CS500 ay 85 by 53 by 19 mm. So kung titignan siya sa tabi ng CS300, mas malaki siya ng konti. Konting-konti lang naman. Ang pinaka-weight nito ay 72 grams. So magaan yan. Kung weight winnie ka, pwede yan sa'yo. Yung back part ng cyclo, hindi siya makinis. Medyo magaspang yung texture na may pagkamat yung finish niya. Yung mounting system niya ay syempre Garmin standard. Normal na sa mga cyclocomputer ngayon yan. Nandito pala sa baba yung lanyard loop. Yan, dyan mo ikakabit yung lanyard. Yung charging interface niya ay USB Type-C na nakatago sa flap na ito. Nandyan din yung speaker para sa beep sound, yung maliit na butas. Screen size nasa 2.6 inches, dot matrix. So, maraming magagawa dyan and relatively malaki na yan. Hindi na masyadong tinipid sa screen size. Visible naman siya sa maliwanag na panahon. Auto backlight, so may sensor yan pag madilim. Mag-on yung backlight para makita mo yung mga data sa screen. Sabi ko nga kanina, ito ay dot matrix screen, so may individual pixel ito na mas makaka-create ka ng maraming images. Kaya hindi ka limited tulad ng mga segmented counterparts. Kumbaga yung screen parang cellphone kaso black and white lang. Meron siyang 6 buttons. Ito yung power button and back button. Sa kabilang side yung menu and confirm. On the same side, up and down button. At sa bandang baba yung history at lap button. And last, yung right button and home page button. Ang battery life nito ay 45 hours with GPS.
Actually, pag gumagamit ako ng mga ganitong cyclo, minsan nakakalimutan kong i-charge. Okay lang. Tumatagal talaga yung battery kasi napaka-basic nung interface. May auto sleep function pa yan, kaya pag nakatenga ka lang, mag-auto shut off siya. At hindi mo na siya kailangang pindutin para gumising. Pag gumalaw ka at na-detect ng cyclo yung movement, automatic yan nagigising. Kasi may mga cyclo na pag nag-sleep, kailangan mong gisingin gamit ang pagpindot sa mga buttons. So hindi siya automatic. Pero itong Cospo CS500, gumalaw ka lang, bubukas na yan. So sure kang marerecord niya yung buong ride mo. Ang charging time nito ay 2 hours on full drain. Your mileage may vary, depende sa gagamitin mong charger. Lahat ng major GPS satellites na utilize ng cyclo, so good job yan Cospo. So ibig sabihin, you don't need a sensor para mag-work yung cyclo kasi nga GPS na yung ginagamit ng cyclo para makapag-put up ng data. Pero dahil BLE and ANT plus itong cyclo, you can still connect sensors tulad ng mga basic like heart rate monitor, cadence sensor, speed, pati trainer. Pwede. Ako dahil meron akong power meter na may cadence na rin, kinokonek ko yan dito. Ang kinagulat ko nga dito, kahit yung radar ko na i-connect ko dito kasi yung mga ka-level nitong Cospo sa ibang brands doesn't do that. Sa mga colored units lang gumagana yung radar. Pero kahit dot matrix screen lang itong CS500, pwede kang mag-connect ng radar. And also, pwede mo ding i-connect yung mga electronic shifter mo. Hindi ko lang matest kasi I don't have one. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinion na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. IPX7 itong Cospo CS500. So kaya niya yung mga ulan, splash ng tubig. Yakang-yaka niya yan. And yes, try natin siyang ilubog sa tubig. Okay pa rin naman. Ginawa ko na para hindi mo na gawin sa unit mo. Dapat naman talaga yung mga ganitong cyclocomputers, minimum IPX7 na. Kasi prone talaga tayo sa mga random changes of weather, hindi mo naman alam kung kailan ka uulanin at babagyuhin. At ako, mahilig akong mag-ride sa ulan, so goods talaga pag IPX7. Anyway, yung mga cyclo na ito usually may app yan tulad nitong Cospo Ride. Available yan sa iOS and Android. Pwede mong i-connect yung cyclo mo dito para ma-customize mo yung cyclo sa preference mo. Ito rin yung paraan para ma-upload mo or ma-sync sa Strava yung data na na-record mo sa cyclo. Kung hindi na-connect yung cyclo sa app, hindi mo ma-upload yung data mo sa Strava or sa Training Peaks. Pag may ride data ka na sa cyclo, madali na lang naman mag-sync or pwede mo ding i-auto-sync para every time na kinonect mo yung cyclo sa app, magsisync na yan sa Strava or sa ibang fitness app na gamit mo. Pwede mong i-customize yung mga pages dito sa app. At ang kinagandahan pa nga nitong CS500, kahit sa mismong cyclo, pwede mo nang gawin yun. So kung in the middle of ride ka at gusto mong ayusin yung mga pages, pwede. No need na i-setup sa app. So medyo may pagka-standalone itong cyclo na ito kumpara sa mga lower-end counterparts. Kasi nga, mako-customize mo yung mga kailangan mo i-customize sa mismong cyclo. So anyway, ito yung pinaka-status page niya. Nandyan lahat like signal, battery life, etc. etc. Yung sensor, ride mode, at brightness ng screen. Ito naman yung main menu. Nandyan yung cycling mode. Sa loob niyan, yung mga pages ng mga data pag nagra-ride ka na. Then, navigation. Pwede mong tignan yung history ng mga na-ride mo dati at pwede kang mag-load ng routes and courses dyan. Pero, you need the app to do that. Pag nag-load ka nga pala ng route, automatic na rin mag-i-start yung ride mo. Sa training, you can connect your trainer there. Hindi ko lang matest kasi wala naman akong smart trainer. At ito naman yung setting. So, yung overall setting ng cyclo, dyan mo makikita. So, during the ride, wala naman akong naging problema sa device. Like any other device na ganito, it works as it should be. Maganda yung auto pause and autoplay function, medyo snappy. At isa sa mga best thing about this is it has a map or navigation. So kung hindi ka magaling sa direction, kahit papaano matutulungan ka ng cyclo na ito sa iyong navigation needs. Yung mga ligawin na tulad ko, comment dyan sa baba. Ang experience ko naman sa navigation niya, okay naman. Nabibigay naman niya yung direction na kailangan ko. Water mode nga lang siya. You cannot see the streets. So, kung saan lang yung daan, yun lang ang makikita mo. For example, nagkamali ka ng pagplat ng route at lumiko ka sa ibang daan. Makikita mo sa map na nasa labas ka na ng ruta.
Magko-connect naman yan if ever nasa tamang ruta ka na. Pero, yan ang disadvantage ng mga ganitong water mode lang ang navigation. And, same with other cyclocomputer navigation, hindi ito parang Waze or Google Maps na nag-auto reroute pag nawala ka na sa ruta mo. Alam ko yung ibang super high-end cyclo nagagawa na yan, but not this one. But pretty much, pag naayos mo ng maigi yung paggawa mo ng routes, for example sa Komoot, hindi ka naman magkakaproblema. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. So, if you're looking for an upgrade sa mga segmented cyclo nyo or you're looking for a first cyclo at hindi mo naman kailangan yung mga birds and whistle ng mga colored high-end cyclo computer, you can consider this one. It has all the features you need sa mga cycling adventure mo na hindi naman masyadong ibibreak yung bangko mo. Maglalagay na lang ako ng link sa description para makita mo yung presyo kasi nga, lagi kong sinasabi na paiba-iba ang presyo depende sa takbo ng ekonomiya. Pero, yung link na ilalagay ko sa description sa baba, mas updated yung presyo. Anyway, nasa description din yung Facebook at Instagram ko. Follow nyo naman ako dyan. Lalagay ko na rin yung Strava link ko. At sa mga hindi pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike nagbabambuhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam! Kung kailan ka talaga nagre-record, tsaka tatahol yung aso, mag-iingay yung mga pusa, titilaok yung manok.